Salamat at lumaban ka. Pinilit ni Marlo na tumayo mula sa wheelchair upang mayakap lang si Veronica na kasalukuyang tulog pa rin. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha niya sa sobrang saya dahil sa wakas matutuloy pa rin nila ni Veronica ang kanilang naudlot na pagmamahalan. Mahal, aray, ang bigat mo, hindi ako makahinga. Reklamo ni Veronica dahilan upang mataranta si Marlo. Tiningnan niyang kasintahan at na makitang gising nito at nakangiti habang nakatingin sa kanya parang gusto niyang lumundag sa tuwa. Maiiwan muna namin kayo, sa labas ng kami ng silid ni Amara. Paalam ni Caleb. Thank you sir, ma'am. Mahinang wika ni Veronica habang nakatingin kay Caleb at Amara. Napangiwi si Caleb sa narinig. Veronica, nakalimutan mo na ba kung anong tawag mo sa akin noon? Naging seryoso mukha niya. Kuya, alanganing wika ni Veronica na waring nahihiya. Pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Marlo noon, nahihiya na siyang tawagin ulit ng Kuya Caleb kapag kaharap niya ito. Nakakatense kasi kapag kaharap niyang dating boss dahil sa taglay na aura nito. Isang tingin lang sa'yo kahit wala ka pang kasalanan, gustuhin mo nang lumuhod, humingi ng tawad sa takot na magalit to. Ibang-iba ito kay Marlo, kahit taglay lahat ng Whitman ng dominant aura. Si Marlo ang pagiging dominante nito kayang takpan ng pagiging babaero nito. Malayong malayo sa ugali ni Caleb. Ngunit masaya na rin siya dahil ramdam na niyang pagbabago ngayon ni Marlo. Matapos ang lahat na nangyari sa kanila, mas lalo nilang napatunayan na para sila sa isa't isa. Ngumiti lang si Caleb kay Veronica. Sige, pag-usapan niyo na muna mga plano niyo sa buhay. May pag-uusapan pa kami ni Amara. Ako din, Diyos ko Lord naman Veronica naman. Parang hindi kita kapatid, makamam ka sa akin. Namumula naman lalo sa hiya si Veronica dahil inirapan siya ni Amara. Oo siya, sige na. Alis na muna kami ni Kuya. Anyway, congratulations sa inyong dalawa. Nakangiting paalam din ito bago sinundan ang kuya niya palabas ng silid. Hinawakan ni Marlo ang kamay ni Veronica. Nakita mo ng suporta ng mga kapatid ko? Mahal ka din nila. Kaya ginawa din nila lahat ng paraan para iligtas ka. Pasalamat lang ako dahil minala ko na isang Marlo Whitman na saksakan ng babaero. Kung hindi siguro hindi naging magulong buhay mo. Agaw ni Marlo sa sinabi ni Veronica. Mahal, I'm sorry. Noong minahal kita, hindi ko naman talaga alam na hantong tayo sa ganito. Ngunit lalo kitang minahal ng pinaglaban mo rin ako. Tinugon ni Veronica ang mainit na halik na iginawad ni Marlo sa labi niya. Ngunit tumigil din agad ito ng maalalang anak. Si Marvy? Nagpahid muna si Marlo ng luha bago sumagot. Dinala raw ni Marco sa bahay. Tumingin si Veronica sa kasintahan. Puno ng pag-alalang mukha nito. Bakit nagugutom ng anak ko? Baka nagugutom ng anak ko, hindi ba niya ako hinahanap? Nagbabadya na naman ang luha sa mga mata niya. Hinaplos ni Marlo ang pisngi nito. Mahal, huwag kang mag-alala. Nasa maayos na kalagayan si Marvy. Isipin mo muna sarili mo ngayon. Gusto kong sabay tayong lumabas ng ospital. Marami na tayong pagkukulang kay Marvy. Lalo na ako. Magba-birthday na palang anak natin sa susunod na linggo. Gusto kong isabay na lang sana sa kasal natin. Gulat na lumingon si Veronica sa kasintahan. Bakit mo naman minamadali ang kasal natin? Hindi pa nga nabinyagan si Marvy. Naku besh, pumayag ka na para maging legal ng pagiging Whitman ni Marvy dahil kasal na kayo ng daddy niya. Samantala, bigkas ni Veronica sa pangalan ng kaibigan. Kasama nitong asawang pumasok sa kanyang silid. Naluluha naman tumakbo sa Samantha sa kaibigan at niyakap ito. My God, Veronica, sobra ako nag-alala nang malaman kung malala ang tama mo. Mabuti na lang talaga't masamang damo ang lahi ng pamilya mo, kaya ligtas ka pa rin. Agad siyang siniko ng asawa. Anong pinagsasabi mo? Mahiya ka nga sa asawa niya. Pabulong na wika ni Arvin na parang pinapagalitan ng asawa. Ngunit narinig pa rin ni Veronica. Ay naku Arvin, hindi ka pa rin ba sanay sa amin ni Veronica? Kahit minsan nagmumurhan kami pero stick pa rin ang pagkakaibigan namin sa isa't isa. Katuwiran naman ni Samantha. Napangiti na lang si Veronica sa bangay ng dalawa. Hindi naman sumasali si Marlo dahil hindi pa sila gaanong close na mga kaibigan ng future wife niya. Teka, paano mo nga pala nalaman nangyari sa akin? Takang tanong niya sa kaibigan. Kay Sir Leonard, agad na tumigil si Samantha sa pagsasalita nang mapansin si Marlon tumingin sa kanya dahil sa binanggit niya ng pangalan. Kay Sir Leonard, inulit ni Veronica ang sinabi ni Samantha na may pagtataka. Palipat-lipat ang tingin ni Samantha kay Marlo at baka magalit ito kapag sasabihin niya. Ngunit nang makitang kalmado lang ang ekspresyon ng mukha nito'y hindi na siya nagpaawat pa. Kay Arvin, kasi ganito yun besh. Nung araw na kinuha si Marvy, wala akong alam kung kanino ako lalapit upang humingi ng tulong, kaya pinuntahan kong asawa ko sa kumpanya niya.
Narinig ako ni Sir Leonard habang nagsusumbong kay Arvin, kaya agad din niyang pinahanap ng mga tauhan niya ang lokasyon ni Marvy. Sa kanilang pagbabalik, binalita nila sa akin ang nangyari sa'yo. Mabutit ligtas na rin pati si Marvy. Habang nakikinig si Marlo, sinusubukan niya sariling huwag magselos. Hanggat maaari, dapat sanayin niyang sarili na pahabain ang pasensya niya. Subok na niyang pagmamahal ni Veronica sa kanya, kaya wala siyang dapat ikatakot na posibleng ma-inlove din ito sa iba. Hinayaan na lang muna niya magkaibigan na magkwentuhan. Kailangan din niyang magpahinga sa silid niya upang makaipon ng lakas. Mahal, balik muna ako sa silid ko. Pagaling ka rin, huwag mong alalahanin si Marvy. Siguro ngayon kalaro na yun ng pinsan niya. Magpagaling ka bago pa tayo puntahan ni Mami. Masyado na nag-alala yun sa ating dalawa. Hinalikan muna niya na mainit na halikang labi ng asawa na tinugon naman ni Veronica kaya tumagal ang kanilang halikan. Wala silang pakialam kahit may kasama sila sa loob ng silid. Malutong na tili naman ang bumulaw sa loob ng silid na lumbas na si Marlo. Oh my gosh! Heaven talagang pakaramdam kapag hinalikan ng isang Whitman, besh! Kahit nakita ko lang kung paano siya humalik sa'yo, kinikiliti ng tinggil ko. No wonder na maraming babaeng humahabol dyan sa asawa mo. Kakaiba pa rin talagang hatak ng mga labi niya. Nakakabaliw tingnan na paraan ng paghalik niya sa'yo, with feelings. May pagpikit-pikit pa habang nag-slow motion ang labi niya. Parang inanam ng panyang lambot ng labi mo. Grabe ka, besh, ha? Bakit hindi kayang gawin niyo sa akin ni Arvin? Nakakainis. Tumigil ka nga, Samantha, yung bunganga mo. Silyuhan ko talaga yan. Reklamo ni Arvin habang nakapamewang na nakaupo sa couch. Halatang inis sa mukha nito. Binalingan ni Samantha ang asawa. Silyuhan ang halik mo. Huwag na, halik nga lang, minamadali mo pa. Mabuti nang wala kaysa mabibitin lang ako. Nahawakan ni Veronica ang dibdib para lang mapigilan ang kirot nito dahil sa operasyon. Umagal pa kasi siya ng tawa. Nakalimutan niyang may operasyon pala sa dibdib niya at masakit pa ito kapag tumatawa siya. Natatawa talaga siya sa mag-asawang ito, lalo na sa kadaldala ng kaibigan niya. Samantalang sumapit ang gabi't pinili ni Leonard na magpakalasing sa paborito nilang bar upang sandaling makalimutan si Veronica. Sinamahan din siya ng kaibigan niya si Rafael. Matagal silang magkakaibigan kaya nagulat sila nang makita niya ito ng planong ililigtas na sana niya si Veronica. Hindi siya tumuloy sa pagtalon sa chopper niya nang makita si Caleb Whitman na tumalon na rin. Kung kayang tauhan na lang niya pinatalon niya sa chopper upang iligtas si Rafael na makita niya sumabog ng landmine. Tangin na ka, Rafael. Pinsan mo palang babaeng kinababaliwan ko, ngunit hindi mo malang sinabi sa akin. Ang tagal ko siyang hinanap. Muli niya tinungga ang hawak na bote ng beer. Sobrang sama ng loob niya. Malay ko ba kung buhay ang pag-ibig mo, Taina? Hindi ka nga nagkakwento sa akin kung sinong babae mo. Katuwiran din ni Rafael habang sumasabay din sa paglagok ng alak. Muling simunghot na naman sa sipon si Leonard. Kahit anong gawin niya, tumutulo pa rin ang luha niya sa sakit. Kanina pa umiyak ang puso niya, ngunit hindi na niya kayang panatilihin ang luha sa puso niya. Kusa talagang lumalabas ito ng kanyang mga mata. Ang sakit mahalin ng pinsan mo, Tangina. Pinahid niya ang luha at muli na namang lumagok ng laman ng bote. Pero bro, alam mo kung anong nagmulat sa akin sa kahibangan kong ito? Ang nangyari kay Veronica at Marlo. Hindi pala sapat na mahal ko lang si Veronica. Akala ko, ako ng lalaking nagmamahal sa kanya ng walang kapantay. Ngunit nang makita ko si Marlo how he fought for his woman, tangina, nahiya ako sa sarili ko. Wala pa pala ako sa kalahati ng pagmamahal niya. Kahit gustong gusto kong puntahan si Veronica upang kamustahin, nanaig pa rin ang respeto ko kay Marlo. Ayokong dahil sa akin masisirang relasyon nila ni Veronica. Paano, walang hiya kasi si Dad. Ngunit hindi ko rin siya masisisi dahil mahal niya si Tito Roger. Nananalaytay sa mga saryong paghihiganti. Ngunit hindi ko na ulitin ang ginawa ni Dad. Wala namang kasalanan si Veronica eh. Oo, aminin kong galit ako kay Caleb Whitman dahil sa pagpatay niya sa ama ko. Ngunit hindi rason yun para gumanti rin ako. Una, wala akong panama sa kapangyarihang meron ng mga Whitman. Ibang magtrabaho si Caleb, he ruled the world at malaking respeto ko sa kanya. Alam niya kung saan siya lulugar despite of his power to command. At yun ang hinahangaan ko sa kanya. Kaya nang pinapili ako ni Dad, mas pinili kong tahimik na buhay. Darating din ang araw na magkakapamilya ako. Mas masarap pa rin mabuhay na hindi kalaban ng Whitman. Mahabang paliwanag ni Rafael. Tss, parang kulang na lang lumuhod ka kay Caleb sa tono ng pananalita mo. Asar na wika ni Leonard. Wala naman kasi siyang pakialam sa mga Whitman. Ngumiti lang si Rafael sa sinabi ng kaibigan habang nilalarong bote ng beer sa kamay. Muli niya pinayuhan to. May mahal ng iba si Veronica, bro. Marami pang babae diyang karapat-dapat sa pagmamahal mo. Baka siya lang ang ginamit na way ni God para matagpuan mong babaeng para sa'yo. Ngumiti ng mapait si Leonard. Tss, paano naging way si Veronica? Tangina, hindi mo rin pala ako maintindihan dahil hindi ka pa nagmamahal. Sandaling tumihimik si Rafael. Hindi ko kaya magmahal ng babae noon dahil kay Dad.
Ayaw ko maging komplikado ang pagiging anak ko sa kanya kapag babae ng pinag-uusapan. Kaya minabuti ko na lang na huwag isingit sa buhay kong mga babae. Nagsindi siya ng sigarilyo at binigyan din si Leonard. Akmang kukunin na ni Leonard ang sigarilyo na biglang may humablot nun at walang pasabing nalikan ng kanyang labi. Na-freeze siya sa upuan lalo pat first time niya na hinalikan ng isang babae. Maging si Rafael ay nakaawang na rin ang labi na to the point na nalaglag pang sigarilyo mula sa bungangan nito habang nakatingin sa dalawang naghahalikan sa harap niya. Ngunit hindi ang paghahalikan na nagpaawang ng labi niya kundi kung sinong babaeng biglang humalik sa kaibigan niya. What the heck? Nagtatagi sa magkabilang panga ni Leonard na may masmasan siya, lalo na pakaramdam niyang nakita niyang female version ni Marlo sa mukha ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Namumungay ang mga mata nito sa kalasingan. Akmang sasakalin na niya ito nang may unang humablot sa braso ng babae. Amelia, sigaw ng lalaki at matalim pa siyang sinulyapan bago tinunang atensyon sa babae. So siyang pinagyayabang mong lalaki ngayon ha? Kaya palang tapang mo na ngayon dahil may pinalit ka na sa akin. Ngumiti na nakakainsulto si Amelia sa kasintahan niya. Tinabig niyang kamay nito na nakahawak sa braso niya. Bakit, Wailon? Ikaw lang bang marunong maghanap ng kaligayahan sa iba? Huwag kang magmalinis dahil nakita mismo ng dalawa kong mata kung paano mo ko lokohin. Ngumisi si Amelia. Wari natutuwa pa sa kadinagdag. Empleyado rin siya sa RH Empire, hindi ba? Matagal mo na ako niloloko. Mahigit 1 taon na. Madin na pagkakasabi niya, nakita niya natigilan si Wailon, ngunit agad ding nakabawi. So what? In the first place, ikaw una nagpakita ng motibo na may pagtingin ka sa akin. Pinagbigyan lang kita. Napaigtad silang tatlo dahil sa biglang pagsampal ni Amelia kay Wailon. Hindi nakahuma ang lalaki. Tanging hawak lang nitong pisngi na sampal. Minahal kita. Dahil akala ko iba ka sa mga lalaki na kilala ko. But you are worse than them. Akmang tatalikuran na niya ito nang may humablot ng kamay niya. Kaya ngayon niya lang din napansin na may hawak pala siyang sigarilyo. Tumayo si Leonard at inis na hinapit ang bewang ni Amelia upang idikit sa katawan niya. What about my prize woman ha? Halos amoy ni Amelia ang hininga nito na pinaghalong beer at mint candy. Bahagya niyang tinulak to. Prize? Pag-uulit ni Amelia ngunit agad naman niyang nahulaan kung ano ito. Oh, wait a second. Humithit muna siya ng sigarilyo at binugay sa mukha ni Leonard. Nakita niya umuusok na galit sa mga mata nito ngunit wala siyang pakialam. Sanay na siya sa mga ganyang mata sa Kuya Caleb niya. Mas demonyo yun eh. Kinuha niyang tseka sa wallet, sinulatan niya din ng pasdibdib na lalaki. Here, $1 billion para sa labi mo. Pabulong na wika ni Amelia sa mukha ni Leonard na lalong kinaigting ng panga nito. Siniguro niyang hindi ito makita ni Wailon. Nag-akto pa rin siya na parang may relasyon sila ng lalaki na hindi niya kilala. Mas pinulupot pa niyang kamay sa batok nito. Muli siyang humitit ng sigarilyo at pinasok ng tirang stick sa nakabuka ng labi ng lalaki. Napansin niya nandiyan na pa rin pala si Wailon, nakamasid lang sa kanila. Kaya niya ito tinapunan ng matalim na tingin. Are you going to watch us kissing again? Nangaasar na wika niya takmang halikan na naman niya ang lalaki. Ngunit hindi na hinintay pa ni Wailon. Agad na itong umalis. Nagdikit ang dalawang kilay ni Leonard dahil sa narinig, galit na kinuha niyang cigarette stick sa labi at nilagay sa ashtray. Thinking of playing tricks with me ha? $1 billion worth is not enough for the embarrassment na Jokos. Pumalatak ng tawa si Amelia habang nakatingin ng mga lasing niyang mga mata kay Leonard. Bakit? Magkano bang halaga ng labi mo? Labi mo lang inangkin ko, hindi ang buong katawan mo. So $1 billion is enough? Dahil nalasahan ko pang luha mo. Agad niya itong tinalikuran bago pa siya nito pinigilan. Mabilis siyang tumakbo palabas habang tumatawa. Oh, poor boy. Napailing na lang siya sa ginawa niya na makapasok siya sa loob ng sasakyan. Pati mga bodyguard niya tinakasan na niya kanina dahil lumigpit ang Kuya Caleb niya. Hindi niya alam kung anong ginawa ni Amara, bakit biglang naging bantay sarado siya ngayon sa mga tauhan ng kuya niya. Shit, you Wailon! Muli siyang tumawa ng maalalang reaksyon ni Wailon dahil sa paghalik niya sa lalaki yun. Sus, kunwari pang virgin ng labi. Ganun din si Wailon dati, akala niya hindi mahilig sa babae. Ngunit wala pang 1 buwan ng relasyon nila, nalaman na niya nagpanggap ito, kaya nakipaglaro na rin siya. Ngayon nagsawa na siya sa lalaking yun. Hindi nga niya magawang umiyak ngayon, nag-e-enjoy pa siya. Pero na bang pumasok sa utak niya kanina, bakit bigla na lang niyang hinalikan ng lalaking para lang gantihan at pamukha kay Wailon na hindi ito kawalan? Nakakatakot ng sarili niya. Pakaramdam ni Leonard na ubos na lahat ng dugo niya sa paakit sa kanyang ulo dahil sa sinabi ng babae. Ganyan lang naramdaman na sobrang liit niya sa paningin nito. Ganyan lang din siya nakatagpo ng babaeng ubod ng kapal ng mukha. Hinipo niyang labi niyang kanina lang hinalikan nito. Una siya nakaranas ng halikan ng isang babae. Nakaw na halik pa. Tangina. Parang hindi siya natunawan sa ginawa ng babaeng yun. 1 billion? Goddammit. Nabasa niyang account name ng babae sa cheque under MW Bank Corporation. Amelia Whitman.
Galit niyang pinunit ang check at hinanap ng kanyang mga mata si Romel na ngayon busy na rin sa pakipagharutan sa mga babae na sa kabilang table. Romel, galit niyang tinawag ang bodyguard at ito agad naman ay lumapit sa kanya. Boss, tawag nito. Chase her. Kahit nakadim light ang loob ng bar, hindi pa rin nakatakas ang namumulang pisngin ni Leonard sa sobrang galit. Hindi pwedeng takasan siya ng babaeng yun na hindi pa niya pinaramdam rito kung anong kinuha sa kanya. Ngunit ano bang kinuha sa kanya? Tanong ng bahagi ng kanyang utak. Basta lang hindi siya naka-move on sa ginawa nito. Shit, hanggang ngayon nalalasahan pa rin yung labi nito. Sino boss? Takang tanong ni Romel dahil wala man siyang nakitang babae sa may exit door ng bar. Ngunit doon nakatitig na masakit ang boss niya. Bro, wag mo nang subukang hanapin pa siya. Masasaktan ka lang. Pasimpleng uminom ng beer sa Rafael. Binalingan ni Leonard ang kaibigan na may pagtataka. Tila nahulaan naman itong pagkalito niya kaya muli itong nagsalita. Kambal ni Marlo Whitman yun. Quadruplet sila. Si Marlo, Marcos, Amara at Amelia. Kaya baka kambal niyang babayang makuha ng tauhan mo. Kilalanin mo muna. Nakuyom ni Leonard ang kamaong bumalik ng upuan. Naulog siya sa malalim na pag-iisip. Bro, mukhang hindi ka para kay Veronica, kung hindi para sa mga Whitman. Panghasar ang kaibigan niya dahilan upang magalit at mapamura siya. Putang ina, wala akong balak dumikit sa lahi nila. Naudlot ng pagtawa ni Amelia sa loob ng sariling kotse na marinig ang boses ni Marcus. Nakaling palang bluetooth ng cellphone niya sa bluetooth ng kanyang sasakyan at automatic answered calls ito kaya agad na niyang narinig ang boses ng kambal na si Marcus. Oh bakit? Halatang lasing ang kanyang boses. Hinahanap ka ni Dad, saan ka ba nagpunta? Sinabi raw ni Amara sa'yo na pababantayan si Mami ngunit umalis ka na naman. On the way na ako pa uwi. May pinuntahan lang akong kaibigan, medyo napasarap kami ng kwentuhan. Pagdadahilan niya. Seriously? Sa gitna ng problema natin may time ka pa makapagkita sa mga kaibigan mo? You can lie to me but not to Kuya Caleb. Bilisan mo na at umuwi dahil galit na yun sa'yo. Tinakasan mong mga bodyguard mo. Nagsumbong na si Shelo kay Kuya. Mas lalo pa nitong ginatungan ng kabang nararamdaman niya. Lahat sila mas takot sa kanilang Kuya Caleb kaysa sa kanilang ama. Masyadong mahal sila ng kanilang daddy Marlon kaya minsan hindi sila magawang pagalitan kapag ang maliit na pagkakamali lang. Ngunit ang Kuya Caleb nila, kontrolado silang lahat na magkakapatid. Paano naman kasi kung hindi ka susunod siguradong in the next second, freeze na lahat ng account mo. At wala kang magawa kung hindi gamitin ang personal cash na natira sa'yo. Mabuti na lang may sarili siyang fashion business. Kaya may nagagalaw pa siyang pera sakaling i-freeze na naman ngayon ang account niya dahil sa paglabag niya sa rules nito. Buhay nga naman, maliban sa rules ng daddy nila, mas malupit pang rules ng Kuya Caleb niya. Minsan ang sarap ng sirain ni Shelo para wala na magsusumbong sa kuya niya ng lahat ng mga ginagawa nila. Nakakainis si Amara. Matanong nga niya mamaya kung bakit lalo naging strict ang kuya niya. Dati tinatanong lang nito si Shelo kapag may mga malaking kasalanan silang nagawa. Ngunit ngayon, pang ilang beses na niyang pagtakas to sa mga bodyguard nila siya nahuli. Putik, nagbuga siya ng hangin bago pa andarin ng dimaki ng sasakyan. Agad na umilaw ang kulay pink na LED lights sa loob nun. Mahilig siya sa kulay pink kaya pag nagka-boyfriend siya ulit siguradong mamarkahan na niya ng kulay pink ang katawan para masabing sa kanya na talaga hindi na makukuha ng iba. Kung ang ibang babae takot na magmahal ulit dahil nasaktan, kabaliktaran naman sa kanya. Collect and collect, then select the best. Ang motto niya sa buhay. Wala siyang panahon sa pag-iyak-iyak sa gilid dahil lang sa nasaktan siya. Speaking of iyak, napansin niya si Amara na umiiyak nang umalis ito ng mansyon kanina. Hindi kayo ng dahilan kung bakit naging mahigpit ang kuya niya. Kailangan niya makausap ito mamaya. Hindi nagtagal, nasa harapan na ng malaking mansyon ang sasakyan niya. Isang buwan nang nandito lahat ng pamilya niya dahil wala ng pasukan ng triplets at na-miss ng mga ito ang pamangkin nila na anak ng kanilang Kuya Caleb. Kaya naman isipan namang itong magbakasyon sa White Bridge. Ngunit silang tatlos ni Marlo at Tamara ay matagal na nandito dahil habol nga niyang magtrabaho sa RH Empire upang makilala niya si Wylon. Ngunit kalaunan, nilipat siya ni Marlo sa Whitman Empire bilang CEO dahil lumalaki ng kumpanya nito. Wala gusto rin kasing patunayan ng kambal niya ang kakayahan sa pagninegosyo. Since maliit pa lang din ang Aimlux fashion niya, kaya ninjoy niya muna ang pamamalakad ng Whitman. Hindi ito alam ni Wylon dahil sinadya niyang hindi ipaalam na matuklasan niyang niloloko lang siya nito. So better na ordinaryong babae pa rin tingin sa kanya ng hangal na yun. Where have you been? Agad siyang napahinto sa paglalakad maging sa kaliparan ng pag-iisip niya na marinig ang boses ng kanyang Kuya Caleb. Malamig ang aura nito, ngunit ramdam niyang mainit na rin ang ulo. Parang gusto niya sumigaw at tawagin ang ate Olga niya para naman tulungan siya. Nakakatakot ngayon ang mukha ng kuya niya. Ang ate Olga niya lang ang may kakayahan upang pasunurin ito. Tinignan nitong oras. 1 o'clock in the morning. Kailan mo pa ginagawa to? Nakakatakot na talagang mga tanong ng kuya niya. Nakadikwater ito habang nakaupo sa couch at alam niyang siyang hinihintay nito.
Kuya kasi, naputol ang pagsasalita niya nang maalala na meron palang Shelo na taga-sumbong sa kanila kaya hindi na niya tinuloy ang planong pagsisinungaling. What? Nakagat niyang ibabang labi bilang pag-amin sa kasalanan niya. I'm sorry kuya. Tanging sagot na lang niya kaysa naman madagdagan pa ang kasalanan niya. Alam na ng kuya niyang pinagagagawa niya. Kuya, nakauwi na pala kayo. Kamusta si Marley at si Veronica? Pag-iiba niya ng usapan. Ngunit ang akala niyang makalusot ang diskarte niya ay hindi tumalab sa kuya niya. I'm going to beef up your bodyguard starting tomorrow. Their job depends on you. Escape them and they'll all lose their jobs. So be considerate sa lahat ng mga actions mo. What? Kuya, you're being unfair to them. Mangiyak-ngiyak niyang reaksyon. Habang sinusundan pa akyat sa hagdan si Caleb, hindi siya nito pinapansin. Final ang desisyon nito. Kuya, please! Tumigil siya sa pagsasalita at paghakbang sa hagdan na lingunin siya nito. Nagmamakaawang kanyang mga mata, ngunit tila matigas ng puso ng kuya niya. Kuya, huwag mo naman silang tanggalin. Sa atin na sila makakatanggap ng magandang sahod at benepisyo. That will be your problem, not mine. As what I have said, their jobs depend on you. Muli siya nitong tinalikuran at tunituloy na pumasok sa loob ng silid ng mga ito. Kuya, o sige basta si Kuya Luis ang magiging bodyguard ko. Sigaw niya dahil alam niya hindi kayang tanggalin ng Kuya Caleb niya si Luis. Ngunit hindi nito pinansin ang sigaw niya. Ate, si Kuya, kausapin mo! Umiyak niyang sigaw nang makita ang kanyang ate Olga na binuksan ng pinto ngunit agad namang sinara ng kanyang Kuya Caleb. Alam nito ko itong pagsabihan ng ate Olga niya dahil sa sobrang higpit nito. Nagpadyak siya ng paa papuntang silid niya at padabog na sinarang pinto. Hindi na talaga siya makakatakas nito dahil siyang magiging dahilan kapag nawala ng trabaho ang mga bodyguard niya. So malampak siya sa kama at binuon ng mukha sa unan at doon binuhos ang inis niya.